Samantala, bago po nakatakdang confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay nagtipon-tipon po sa labas ng International Criminal Court ang mga kaanak ng mga biktima at ilang pong mga grupong sumusuporta sa kanila para manawagan po ng hustisya at panagutin ang dating Pangulo sa mga kasong crimes against humanity na matagal na raw po nilang inaasam na makamit. Narito po ang aking unang balita. Yan ang sigaw ng mga kaanak ng mga biktima ng war on drugs na nagtipon sa labas ng International Criminal Court sa bisperas ng confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bit-bit na mga nagprotesta ang mga larawan at naiwang gamit ng mga yumao nilang mahal sa buhay na biktima ng extrajudicial killings para ipaalala raw ang sakit kasabay ng panawagan na dapat panagutin ang dating Pangulo sa kampanya kontra droga ng kanyang administrasyon. Tatlong counts of crimes against humanity of murder and attempted murder ang kinakaharap ni Duterte sa pre-trial Chamber 1. Una, para raw sa 19 na pagpaslang na iniuugnay sa Davao Death Squad sa Davao City nung si Duterte pa ang mayor doon. Pangalawa, para naman sa 14 na pagpaslang sa tinaguriang high-value targets nung siya pa ang Pangulo na ipinatupad sa pamamagitan umano ng mga police at state-linked organizations. At pangatlo, para sa 45 pagpaslang at tangkang pagpaslang daw sa barangay clearance operations habang umiiral ang nationwide war on drugs. Ayon sa mga pamilya ng mga EJK victim, matagal nilang hinintay ang araw na ito. Nagbibigay raw ito ng pag-asa sa kanila matapos ang ilang taong pagdadalamhati at kawalan ng katiyakan. Kabilang sa kanila si Lore Pasco na nawala ng 2 anak na sina Crisanto Antonio at Juan Carlos noong panahon ng Administrasyon Duterte. Ang sabi niya ngayon, matanda na siya, nahirapan na siya, pero ang sagot ko sa kanya, parehas naman tayong matanda, pero ako hindi nagsasawa, hindi pa ako napapagod hanggat makamit namin ang hustisya para sa lahat ng mga biktimang pinaslang. Di ba kanina umuulan? Apo. Ngayon nagpakita ang araw. Ibig sabihin, nakikita na po namin ang liwanag ng hustisya. Nanawagan din siya sa mga Pilipino, mga OFW at sa international community na patuloy silang samahan sa paghahangad ng hustisya sa anilay mahaba at masalimuot na proseso. Dumalo rin si Shira Escudero na nawalan ng 18 anyos na kapatid na si Ephraim noong 2017. Mula sa Pilipinas, lumipad siya papunta rito sa the Netherlands kasama ang Rise Up for Life and for Rights para saksihan ng pagdinig. Ephraim was found with his head bound with packaging tape, his head dotted with bullet wounds, his hand hog-tied, and his legs tied as well, dumped in on a patch of grass. That's how we found my brother. But before that, he also disappeared. Police just found him. He was dumped 100 kilometers away from our place. So we experienced a lot of pain and trauma looking for my brother and to find him lifeless. Sa kabila ng hirap na balikan ang masasakit na alaala, sabi ni Escudero na pinili nilang humarap sa ICC para patunayang totoo ang kanilang mga kwento. Umaasa siyang tuluyang makukumpirma mga sakdal at hahantong ito sa paglilitis at pananagutan. Para sa mga pamilya, ang confirmation of charges hearing ay hindi lang isang legal na proseso, kundi isang hakbang patungo sa matagal na nilang ipinaglalabang hustisya. Yan ang unang balita. Mariz Umali para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.